Ang inakala noon ni Rose na magandang plano ni John para sa kanya at sa kanyang mga anak ay paraan pala para makalaya ang nobyo at iwanan sila. Hiwalay si Rose sa unang asawa kung saan naiwan sa kanya ang tatlo nilang anak, sina Marian, Yael at Derek. Nung iniwan naman po kasi ako nung tatay nung tatlo, sabi ko nga po, kung may trabaho naman po kasi sana ako. Tapos ang mga to ay hindi ganong sunod-sunod. Kaya ko naman po mag-isa. Good afternoon po. Para may maipangtustos sa tatlong bata, niyaya ni Rose ang mga katrabaho na sa kanila tumira para naman may kahati siya sa lahat ng mga bayarin sa bahay. Ang usapan po namin ng mga katrabaho ko, hindi ko sila sisingilan sa bahay. Sila po ang magbabayad ng kuryente tubig. Kasama po dun si John. Pero hindi lamang puso ni Rose ang nabihag ni John. Pati ang tiwala at pagmamahal ng tatlong anak ni Rose nakuha rin ng binata. Ni sa panaginip daw, hindi inakala ni Rose na may magmamahal pa rin sa kanya. Mabait naman po siya. Tapos galing po siya sa Tondo, meron po kasi siyang mga pinsan na ganun din, na ang mga nakuha pong partner may mga anak na. Parang open po pala sila sa ganun. Punong-puno ng araw ng pag-ibig noon ang tahanan ni na Rose. Hanggang sa ipagbuntis na niya ang pang-apat niyang anak. Excited ang mga anak noon ni Rose, lalong-lalo na si John. Yung una po, akala ko siya na. Kasi mahal niya po yung mga anak ko, tapos ay okay po sila. Pagdaan ng mga buwan na magkasama kami, meron akong mga nalalaman na hindi niya sinabi sa akin. Na ang kagaya po nung sinabi niya na una, meron daw siyang anak din, na naiwan niya lang, ayaw sa kanyang ibigay. Tapos nalaman ko, wala naman po pala siyang anak na sinusuportahan sa Maynila. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari na tuluyang magpapabago sa buhay ni Rose. Nung una ay inaakala niyang makabubuti ito sa kapakanan ng mga bata. Para hindi raw mahirapan si Rose sa pag-aalaga ng 4 na bata, dinala ni John sa Maynila ang kanilang bunsong anak. Mas mainam daw na doon muna ang sanggol para naalagaan ang mga magulang ni John. Tinawagan po siya ng agency na sa Maynila na ulit siya maa-assign. Ang plano po namin, tatapusin yung school year po ng mga anak ko dito, tapos doon na po kami titira. Nagtatrabaho naman na po ako noon na therapist sa Banahaw. Kaya lang po, nung mga November, December na, hindi na po siya nasagot sa mga text. Ang inakala noon ni Rose na magandang plano ni John para sa kanya at sa kanyang mga anak ay paraan pala para makalaya ang nobyo at iwanan sila.